Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang maganda at isang pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome po namin kayo sa atin pong araw-araw na pagpapala. Muli ang pag-ibig ng Diyos ang amin pong daladala sa inyo, sa lahat po ng nakatunghay ngayon. At ganun din po, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa araw na to na inyo pong ginawa para sa aming inyong mga anak, sa aming mga nagtitiwala sa inyo. Salamat, samahan niyo po kami, Panginoon, at hayaan nung matutunan namin yung mga bagay na nais po niyong ipaalam sa amin ngayon sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumuli po ay napakaganda po ng ating pag-uusapan. Siyempre, lahat po ng ukol sa salita ng Diyos ay napakaganda po, hindi po ba? So, tayo po ay magkaroon daw ng pagtsatsaga sa pag-aantay sa timing ng Panginoon. Sa Psalms 27, verse 14, sabi po dito, "Wait on the Lord and be of good courage, and He shall strengthen your heart." Wait, I say, on the Lord. Amen. No? Siguro sa atin pong mga Pilipino, lalo na, no, napakahirap sa atin yung pag-aantay. Hindi po ba? Medyo maikli yung patience natin sa pila, sa pagbabayad. Hindi po ba? So, paano na kaya kung ang inaantay naman natin ay ang pangako ng Diyos? No? Tayo po ba may inaantay ng mga pangako ng Diyos? Tayo po ba ay nakakaranas ng pagkainip? Are we having a hard time waiting on God's timing? Di ba? Minsan sa pag-aantay natin sa timing ng Lord ay parang napakahirap para sa atin. It can be very difficult, but not impossible. God's timing is perfect kasi. Si Lord, He is never early, He is never late. And sometimes, yung pag-aantay natin, waiting reveals the content of our hearts. No? Yung nilalaman ng puso natin ay i-expose po yan eh. At sa ganun din, sa pag-aantay natin naman sa Panginoon, piniprepare tayo ng Lord para po sa pangako niya na nakahanda para sa atin. At habang tayo nag-aantay, hindi po ba, minsan meron tayong struggle. Marami tayong mga iniisip. Na tayo naiinip. How much longer do we have to wait for the promise of God to come true? Hindi ba? Minsan iniisip mo, ilang linggo ba, Lord? Ilang buwan? Ilang taon? No? O minsan maiisip natin, na misunderstood ba natin yung promise ng Lord? Talaga bang para sa atin yun? No? Are we waiting for something that is not going to happen? Minsan, nagnenega na tayo. Ganun na rin yung naiisip natin. At minsan, we become tired and frustrated, no? While waiting. So, ang dami nating mga nararamdaman na hindi maganda. And worse, when we were tempted, no? Natitempt na tayo to doubt God's word and nakalimutan na ng Lord yung pangako niya para sa atin. No? But many times, no, we choose to operate, no, in our own flesh and hands. Tayo na yung gumagawa ng mga paraan para masagot yung mga gusto nating masagot ng Panginoon. At ang resulta nito can be very disastrous. No? So, nakakapanlumo minsan ang resulta dahil super parpak. No? Hindi ito yung inaasahan natin. So, ngayon papag-aralan natin while waiting, God wants us to remember these things. No? Unang-una, gustong ipaalam sa atin ng Lord that God answers prayers. No? Sinasagot ng Panginoon ang panalangin. Only at just the right time for the right reason. So, hindi tayo dapat na tayo ay nagmamadali o naiinip. No? Dahil hawak ng Lord yung perfect time for that. No? Sabi din sa Ecclesiastes 3 verse 1, di po ba? Everything there is a season and a time for every purpose under heaven. So, maraming iba-ibang season sa buhay natin eh. Good and bad season, but we can always count on God to take care of us. No? Yung pangako ng Diyos, nakahanda yan eh. Ibibigay yan sa atin. We just have to wait upon Him. Yung timing niya. No?
And gusto rin ng Lord matandaan natin na God wants us to put our trust in Him. Wala na tayong ibang pagtitiwalaan. Walang sinumang tao, walang anumang galing na manggagaling sa atin. No? Sabi yan sa Psalms 31:15 eh. Many times, my times are in your hand. Sabi, deliver me from my enemies and for those who persecute me. When we learn to put our trust in the Lord, we find strength. No? Nagkakaroon tayo ng kakaibang kalakasan. Enjoy, no? Yung kakaibang sigla at kagalakan din sa puso natin. Kasi yung timing ng Lord is always perfect. And it teaches us that yung hope natin is never in vain. Kung may pag-asa tayong tinatanaw, it will come to pass. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At gusto rin ng Lord na God is teaching us humility, na habang tayo ay waiting, mahalaga yung ating pag-aantay, no? At may pagpapakumbaba. Sabi nga yan sa 1 Peter chapter 5 verse 6, therefore humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. We need really to learn humility, no? Yung magpakumbaba talaga tayo sa Panginoon, to trust in God's greater ways and not ours. No, minsan kasi yung pamamaraan natin, kala natin yun na yung tama. Nagmamadali tayo. But si Lord, iba yung kaparaanan niya, and that He will surely lift us up out of our bad situation when the timing and the purpose are perfect. Totoo po yan, no? Pag ito na yung tamang panahon, ito na yung tamang kaparaanan ng Panginoon, it will become perfect. The impossible will be possible for God, no? Kailangan lang talaga magpa-humble tayo, magpasakop tayo sa Panginoon. Hindi natin siya dapat na hindi pagtitiwalaan. And God wants us also to be patient. So yan, yung minsan, diyan talaga tayo nagkukulang, no? Yung mahabang pag-aantay may kasamang patience yan. Psalms 37 verse 7, sabi dito, rest in the Lord, wait patiently for Him, do not fret because of him who prospers in his ways. No? Huwag tayong mainggit dun sa mga ibang tao na nakakamit nila yung mga gusto nila, hindi naman sila mananampalataya, hindi naman sila believers, pero bakit nakukuha nila agad sa mas madaling panahon? No? So Lord, tinuturuan tayo eh. Gusto ng Lord na makalm yung ating impatient heart. No? Gusto niya yan na matuto tayo talagang wag magpanik and not to do anything rash. Wag tayong laging rush ng rush. Hindi na magawang mag-antay. Laging gusto na lang talaga instant. No? Pero si Lord, we have just to wait for Him to act at the right timing. No, the Lord knows the importance of time. Di ba alam ng Lord yun? Siyempre alam ng Lord yun, di ba? Na yung matagal na nating pinag-aantay, alam niya yun, but God wants us to manage our time wisely. Now, as we wait for God's timing, it brings also yung things together for our own good. So, yun ginagawa ng Panginoon para sa kabutihan natin yun. Alam niyo ba, even yung mga delay, yung mga hindrances, bahagi rin ito ng plano ng Lord para to make all things for our good. Ginagawa niya yan eh. Tinuturuan niya tayo one step at a time. Huwag tayong nagmamadali at magkaroon tayo ng pagtitiwala. And don't let the devil take away your faith. Kasi minsan, pag naiinip na tayo, ang dami na nating kino-confess, ang dami na nating iniisip na hindi maganda. At mananakaw ng demonyo yung ating pananampalataya. Pati na syempre yung joy natin in waiting. We've waited long enough and we have invested too much of our life to walk away from it. Ito pa ba yung panahon na susuko ka na? Sa tagal na ng panahon na nag-antay ka, nag-invest ka ng maraming oras, maraming resources siguro, ito pa ba na yung panahon na tatalikuran mo na ito? So, hindi ito dapat na mangyari. Manifestation ng promises ng Lord, probably nandiyan na eh. So, all we need to do is hang on tight. No? Hold on.
keep believing. Huwag tayong mawala ng pananampalataya. And we will see, ando na pala tayo, we're standing in the middle of our dreams of what God has promised. Nando na pala tayo. Nakarating na pala tayo. Ibibigay na pala sa atin. Nandiyan na. Bukas na yung pintuan. Kaya lang, huwag tayong susuko. Don't stop believing. Maaring nandiyan na, after so many years, yung confirmation na inaantay mo, you had been waiting for, finally, nandiyan na pala. Yung desisyon na gagawin mo, nandiyan na pala. At sinang-ayunan na ito ng Panginoon. Kinonfirm na pala ito ng Panginoon. Ngayon ka pa ba naman susuko while waiting? And what joy it will bring to your heart. And you will have peace knowing that indeed, it is God's perfect timing for you. No? So yun na yung timing ng Lord. Ibinigay na sa atin. Kaya huwag tayong agad-agad na mawawala ng pag-asa or tatalikod doon sa mga prayers natin na inaasam natin ang pangako ng Panginoon. Amen? So para po doon sa mga ngayon marahil ay nabibigatan kayo, naguguluhan, hindi nyo pa natatanggap o nakikita kahit dulo man lang yung inyong pag-aantay, yung kasagutan doon. Let us allow God to refill us with His Spirit. Papuspos tayo sa Espiritu ng Diyos para maging sensitive tayo kung kailan na nga, ito na nga ba. And let us allow ourselves to be recharged with His power so we can keep believing, that we can keep our faith high, no? At hindi tayo mawala ng pag-asa. Nandiyan na ang kasagutan. Amen? So tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa pagtugon ninyo lagi sa lahat po ng aming mga panalangin, sa lahat po ng dinidesire ng aming puso, na ayon sa kalooban ninyo. Salamat po sa pagsama nyo sa amin at naniniwala kami. Indeed, yung tagumpay ay pinagkaloob nyo na yan sa amin. Yung kasagutan sa lahat habang kami po ay nag-aantay. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong pagtunghay at makita-kita po tayo sa mga susunod na araw. God bless you.